Ay isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, eto masamang balita yata, no, ang ating malalaman. Tila yatang bumaliktad itong si Orly. Nako, sinabi ni Orly na pinilit lang di umano siya ni Marcoleta at ni Defensor na magsalita. Nako, eto pakikinggan natin ngayon ang detalye. Makinig kayo dahil importante ito. Dahil ito yung mga bagay kung saan crucial na. Ika nga, kumbaga nananaig na ang kasamaan sa kabutihan, no? Dahil para lang mapagtakpan ang isang bagay na wag lang malaman ng taong bayan kung sino talaga ang punot dulo at kung sino talaga, na kanino talaga ang malaking halaga ng pera o yung ng mga taxpayer na nagbabayad ng pera, na kanino talaga. Ito na po, pakinggan natin ang pasabog ni Senator Rodante Marcoleta. Ito sinasabi natin matagal na, mga kaibigan, na talagang dapat talaga may isang titibag po sa isang mga masama. Walang iba ko si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin ang buong detalye ng kanyang pahayag at ang kanyang pasabog. Ang usapin. Yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, yun ang hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico Pakinggan po natin, naglabas po ng resibo si Senator Marcoleta mamaya bandang dulo yon. Makikita nyo, magugulat kayo, talagang grabe na ang kasamaan, grabe na pangmamanipula sa kalagayan ngayon, lalo kay Gutesa. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Isang malaking tao na inimbita doon. At pinagsubmit siya ng affidavit. Nako, sino kaya malaking tao inimbita doon? Wala naman ibang malaking tao na inimbita doon, di ba? Alam nyo na kung sino. Ha? Napasikreto pa nila. Ha? Dito to. Malaking tao. Alam nga naman si Diskaya. Alam nga naman. Sino malaking tao nasa isip nyo? Si Tamba. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. Nako po. So talaga. So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yun. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, si Saldico yun. merong direction talaga yung scapegoat strategy. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yun, teka muna, may maliligtas ngayon. Marami ma-absuelto, parang dating gano'n. Sa akin kasi hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Okay. So parang minamaliit nila kung. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Nako, eto na. Ayan. Malapit na, paparating na tayo. Kasi ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Siya lang. Hindi nailabas to ni Iskul Bukol, walang nailabas si Boy Tagok. Si Senator Marcoleta lang nakapagpalabas ng ganitong testigo. Di ba? Yes. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Correct. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan.
Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Ispera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaring ang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yeah. Hindi nila gagawin yon. Kasi yung gagawin nila may hangganan lang. Pag sinobrahan nila doon, mabubuking na yung notaryo ni Gutesa legit. Yeah, kaya gagawa sila ng issue doon. Na yung para, kasi ang kakampi dito mga kaibigan, mga taong bayan Doon sila kumukuha ngayon sa simpatya sa taong bayan. Tamo, marami naniniwala na peke yung Gutesa. Kung hindi yung pumirma. Pero mga troll farm lang yon. Walang totoo po. Konti na lang po ang naniniwala kay Junior. Matatanda na lang, mga loyalista na lang. Natanggap pa rin kahit ganung ginagawa ni Junior. Sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun. nakita ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yeah. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din. Opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan. Sige, palagay natin nakuha ni Gutesa lahat yun. Ba't di nyo kasuhan si Gutesa ngayon? Na nakuha niya yung dry seal. Pag nanakaw yun, perjury yun. Bakit? Ba't di nyo kayang kasuhan? Kasi alam nyo mahahalongkat yung mismong stamp pad, pati yung pantatak, pati yung dry seal, na iisa. Tandaan nyo ang dry seal na yan. Hindi kayang kopya niyan, hindi kayang maano yan. Ano yan? Talagang siya lang meron yan. Imposibleng magaya yan. Huwag nyo kaming paglolokohin. At saka niya Itong abogadang ito na nagtumanggi, yari ka kay Seto Rodante Marcoleta. Sabi niya, may kalalagyan ka sa akin. Sabi, mamaya papakinggan nyo. pinirma halimbawa. Kung ano si Gutesa. Wala akong binabanggit na pangalan ha. Abogado sabi ko. Ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-8 libro. Talaga napakatalino talaga ito ni Marcoleta, no? Napakatalino talaga. Huli kayo dito, yari kayo dito.
nga po nila, Sen. Oh. Isipin mo na lang, yung book 1 halimbawa, 1,000 na lang. Ang Okay. pahina, o pages. 1,000 pa, hindi, 1,000 dokumento na lang yun. Oo. Sa mga tuwid, yung book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung book 2, 2,000 na. Oo. Nung book 3, 3,000, book 4, 4,000, book 5, 5,000, book 6, book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oo. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila tinatawag kung sino yung taong Wala, hindi gagawin ni ano yan, ng Blue Ribbon niya na si ni Boy Tago. Hindi niya gagawin po yan, mga kababayan. Mahuhuli kasi yung amo niya eh. Ha? Boy Tago, saka School Bukol, ang kakapal na mga pagmumukha mo. Handaan niya ang kakapal na mga pagmumukha mo. Ha? Obvious na. Ha? Talagang pinagpapalit mo yung taong bayan dyan sa amo mo. Oo, kapal na mukha mo. Dapat pag napatunayan, na pati itong si School Bukol, ikulong to, pusasan. Diba? Pati itong si Boy Tago, pusasan din. Diba? Pag napatunayan, pinatakpan nila, dapat may ganyang batas eh. Yan ang aking tsorya. nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oo. Kung assumin natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oo. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Alam mo ba, Quezon City Hall. Kaya Okay. RTC, ano. O yan. kaya sa Manila. Oo. Ano? Hall of Justice. mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oo. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May Ah. dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron Tama. at magpagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento Ah. niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis? Sir, ma'am, Oo. pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, oo. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Oo. Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuuli ito, Oo. baka hindi po kayo ito eh. Nako. Oo. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, Sen. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinilaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, o diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Oo. O tayo mo, napakahirap punuin po nun. Kung na-experience nyo po mga kababayan, kung magpapanotaryo kayo sa mga public, notary public, napapansin nyo, di ba, may hindi naman, bihira nyo mapakita, ako sa tala ng buhay ko hindi pa ako nakakita ng abogado na siya mismo nagtatatak. Sa akin lang, natatapat siguro ako. Laging mga kamag-anak, minsan nyo, okay, sekretary niya, may tatatak. May pinipirmahan libro doon, may kinakalkal sila. May book 1, book 2, book 3. Doon lalagay mo yung reference number doon, tapos yung stamp, may number din siya. Bakit di imbestigahan yung libro na yon? Porkit ba yung pirma magkaiba? Sasabihin fake niya? Pinagluloko nyo taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, huwag niyong paglulukohin. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun, baka yung book 1 hindi nila napuno. At saka ayaw. Hindi mapupuno yan, napakadami nun. Eto siguro, matao yung lugar niya, talagang marami nagpapanotary. Kaya nasa book 8 na siya. Na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talaga kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kumisan ay talagang mabilisan, may pagnonotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming Ang hanap buhay na. hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun. Yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Mhm. Kaya may mga branches sa Sen, di ba? Ngayon sasabihin niya, maaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Oo. Kung wala kang taong itinalaga doon Tama. at siya ang pumipirma. Tama, tandaan nyo, 24 hours yung notary public na yon, o public man o not sa notaryo na yon. Yung shop na yon, 24 hours. Ha? So, ibig sabihin, marami doon na pwedeng magtatak any madaling araw o kaya ginagamit sa pang madaling araw. In your behalf. Oo. At marami akong makukuha dokumento.
At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento. Paano nyo mapapaliwanag yon? Yung pumirma kay Gutesa na notaryo, parehas stamp, parehas yung pirma, may makukuha din si Senator Rodante Marcoleta na mga kapareho, na mga natural na mga nagpanotaryo. Halimbawa, ako, nawala ID ko, nawala ID nung sino, kailangan mo na affidavit of loss, di ba? O, papanotaryo mo ngayon yun. Ngayon, baka nakuha ni Senator Marcoleta yung mga tao na pare-parehas ang pirma, pare-parehas ang stamp. Mananagot yung tumanggi. Ay, hindi ko pirma yan. Ibig ko palang sabihin, lahat ng pinirmahan mo na makukuha ni Senator Marcoleta na pare-parehas ang stamp sa katulad ng kay Gutesa, hindi totoo lahat yun. Ha? Tama, mali? Na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Nako, ayan na, may kalalagyan ka, attorney. Sabihin ko sa'yo, makiisa ka na lang. Mas masarap maging kakampi ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Sabihin ko sa iyo. Dapat dito ka na lang kumampi sa side ni Senator Marcoleta. Senador to, ayon mataon to. Yung kinakampihan mo kung sakali kung sino ka man, matatapos na ang termino, iilan na lang taon na natitira sa kanila. Ito, ayon mataon pa to. Kung manalo pa si Sara, tapos na. Delikado. May nauna na nga ang dalawang, di ba, kaso yung chair. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka sir, bakit to Awan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara man niya. Kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Kasi pag sinabing hindi niya pirma yan, hindi niya talaga pirma yan. Oo, pero pirma niya yung ang nakamukha doon. Hindi siya ang pumirma, pero pirma niya pa rin yun. Gets nyo? Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. And sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court po kayo dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. Baka itanggi niya pa rin yun. Hindi ko alam dyan. Kung walang kalam-alam, magsara ka na. I-shop na yan. Ipatawag po itong abogadong ito dun sa mismo sa Senate hearing sa November 14. Tandaan nyo, kapag hindi po pinatawag ni Iskul Bukol at ni Boy Tago sa November 14 ang mga taong itong nabanggit, alam nyo na. Tandaan nyo, ayaw nila mabuking yung amo nila. Sa madaling sabi, ang gusto nilang panigan yung kasinungalingan, hindi yung katotohanan kung saan hinihingi ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo itong araw to, November 14, mag-resume ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Boy Tago. Kapag yan, hindi mo pinatawag yan, mga mahalagang tao na binanggit, patuloy pa rin katulad ng dati, puro ka Diskaya, puro ka Gutesa, puro ka Diskaya, puro ka lang Gutesa, puro ka lang Henry, puro ka lang Bryce, umalis ka na dyan, wala kang silbi dyan. Totoo, mali. Di ba? Paulit-ulit ang investigasyon. Malamang, yun naman, may bago daw siyang papalabasin, may bago daw siyang witness. Ano bago mo? Sige nga, kaya ka babalik kasi alam mo may bago kang witness? Sino tuturo niyan? Mga senador na naman? Pag tinuturo yung amo mo, nag-iiba kulay mo. Di ba? Para kang kamilyon eh. Sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera. May kalalagyan ka. May kalalagyan ka. Ay, Diyos ko po. Si Senator Rodante pa kinalaban mo, dami nito. Isang malaking pader ang kinakalaban nyo. Yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng
ano man ang magiging Opo. outcome ng kanyang investigasyon, hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi raw hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon siya, pumunta siya sa Blue Ribbon, mag-complain. Hindi siya makakapag-complain dyan kasi nga yung bugok na dating chairman ng Blue Ribbon, umalis muna pansamantala sa tungkulin niya. Maraming iniwasan sa pag-alis niya. Kaya walang Blue Ribbon yung mga pagkakataon na yon, na kay Bendalo, sa OIC siya ata si Bendalo. O ngayon, bumabalik ka na ngayon. Hudas ka, Barabas Kestas ka. Pirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po ay nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasesentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Ngayon, ito. I-discuss natin. Ito na. Lalabas na po si Gutesa. Malalaman niyo ang katotohanan. Viral lagi po sa Facebook ito. Binubus pa ng mga kalaban. Wag lang pasamain yung dalawang bugok. Na si Tambalustot at si Saldi. Tingnan nyo ito. Kahapon din. Yan na. Ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Ayan, nadaanan ko yan, yung Kabayan Patrol na yan. Nag-comment ako dyan. Kinoment ko dyan, puro troll ang mga ano dyan. Kung ano yung mga nagko-comment sa kanya, nagko-comment din kay La Junior. Bigyan ko kayo ng tip. Ayan yung pinagpuyata ko, siya sabi ko sa inyo. Sinirculate ito across... Huwag kayong papalin lang. Kung gusto nyo papatunayan siya, sabi ko, puntahan nyo yung page na yan, tapos tignan nyo yung mga nagko-comment din kay Junior. Social media. Ito yung Sorya ko lang yan, panaginip ko lang yan. Baka sabihin nyo, fake news ako eh. Para safe ako, panaginip ko lang lahat yan. Lagi na post, na kung pwede na... Kasi alam mo naman, pag nagsabi ka katotohanan, babaltarin ka pa rin eh, ng mga to eh. Ngayon, sorya ko lang yan. Nanaginip lang ako, huwag yung paniwalaan. Ito po. Dito po, sinabi po sa post nito ni Gutesa, sabi, only Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Pinalilitaw dito mga kaibigan na pinilit lang si Orly. At dito lumalabas, nagsalita daw kuno. May papeles pa doon sa likod niya, may pirma po para magmukhang totoo. May caption pang ganito, post Orly Gutesa, breaks silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Wow, parang totoo. Pero paniwalag, pakinggan natin ng paliwanag ni Senator Dante Marcoleta kung totoo ba to o hindi. Ayan. Kasi ito yung intro natin kanina, no? Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jay. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Tama, ginagawa. Sa post na to, sino pa tatanggol nila? Si Romualdez. Sa post na to, sino dinidiin nila? Si Gutesa, si Marcoleta. Alam nyo na kung sino may pakana ng page na to. Binubus pa to. Ibig sabihin, binabayaran tong taong na to, nag-post dito. Siraan lang si Gutesa at si Marcoleta. So, wala palang katotohanan na may nagsabi o sinabi ni Gutesa na pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Wala palang katotohanan yan. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun to? Hindi na mga Vietnamese yan eh. Kunwari Vietnamese lang yan. Pero mga Pilipino iba dyan. Para mailigaw, mahuli man, sasabihin, ewan namin, mga Vietnamese yan. Ganun yung mga yan, Sir Dante Marcoleta. Dahil bakit po? Babad na babad po ako sa social media noong mga panahon na yan. Mga panahon dati pa pala. Kaya alam ko po, mga troll farm na yan. Minsan na ako niyaya dyan. Hindi ako tumanggi ako dahil ayoko. Dahil masisira ang pagkatao ko. Ibababa ko yung pagkatao ko para sa kakarampot na perang halaga.
Vietnamese accounts, karamihan So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Kunwari lang Arabic accounts yan, sir. Kunwari lang yan. Para kunwari, maraming Maraming sumusuporta. nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo. Kay Junior, puro ganyan din eh. Kay Junior, ate, wag niyo ako sisihin. Gusto niyo puntahan niyo yung page ni Junior. Tingnan niyo, kahit ngayon napapanood niyo pagtapos ito, puntahan niyo yung page ni Junior. Tingnan niyo, puro nagko-comment. Tingnan niyo. Tapos, yung create ng Facebook, tignan nyo, kung ilan date. December 9, 2024, yung iba karamihan. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Hindi ako nang bibenta nga, palaginip ko lang yun. Di ba? Gayang kayo katuso? O, tuso rin ako. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Hindi pa totoo yan. Hindi pa totoo. Iba naniniwala eh. May nagko-comment dyan, naniniwala. Mga OFW naniniwala sila. Ngayon, mga OFW, alam nyo na. Alam nyo na po, ang kabahuan ang gobyernong itong napasukan natin. Hindi naman lahat. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan na. Ayan. May requirements ang Meta kasi diyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number. No? Tama yan. Nagbo-boost din ako dati. Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Yari na, lagus ka, Luis. Sino ka? Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila at ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, sino ba nasa Pasig? Sino ba, ako may pumasok sa isip ko sino bang nasa Pasig na company na malaki? May nabasa ako, SunWest daw eh. Hindi, joke lang yon. Search nyo na lang kung saan yung SunWest. Kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niya? Nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, huwag ka na magtago. Kilala kita. Kilala ako. So search ko mamaya kung sino yan. Ayoko unahan si Setor Marcoleta eh. Ayoko unahan. Kasi ako graduate din ako ng IT. Baka marami ako kilala. Kilala mo ba? Kilala nyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan na, ang dami ang daming page. Napunta ko lang yung isang page eh, nakita ko eh. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages. Sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan. Libo bayad yan. Pagkaganyan, may nagpopondo. Di ba? Makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1
Ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo, Ayan, dapat nakikita alam mo, niyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Mhm. Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila Iligaw yung mga tao para mapaniwala si Gutesa at si Marcoleta ang may kapakanan lahat ng ito. Ganyan yung mga katutuso. Huli kayo ngayon. gawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Tama. Sino ba? Sino ba pitatanggol nila? Nabasa nyo naman kayo kung sino si Tambaluslos. Buti nila matalino si Marcoleta talaga. Good job. Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yan. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, Kaya sa mga vlogger diyan, na mabayaran, buko na kayo. Yung nagmumura diyan na si Epipanyo Labrador. Eto, yung pitatanggol mong amo mo. Hindi ko lang kung amo mo yun. Eto, booking. Nagbabayad yata ng mga troll para pasiraan si Marcoleta, siraan si Gutesa. Ipagtanggol mo pa amo mo. Sulitin mo na, sabi niya, si Satanas. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan, si Satanas. Kasi alam niya na malapit na maghukom eh. Dinadamay niya na lahat ng mabubuti. Ginagawa niya, umiikot siya sa buong mundo. Naghahanap na siya ng masisila niya kasi niya, madadamay na siya sa araw ng paghukom. Kaya, ganun ginagawa niyo. Alam nyo, termino ni Junior, 3 taon na lang. Wala lang 3 taon. Kaya siguro naninira na kayo. Ngayon, 6 na taon pa si Senator Marcoleta, kakaupo lang. Marami pang panahon para kayo hatulan ng batas. Daan nyo yan. Hanggang dito lang po muna tayo. Ito po ang ating reaction sa araw na to. Paalam sa inyong lahat.